ko rin, and doon bobo siya. Kasi gagamitin niya pa yung violence, para i-promote yung kanya negosyo. Bobo siya doon. Hinamon niya ako ng suntukan in the middle na parang nagbubukas siya ng negosyo. Na nakikita na parang hambog siya, ganun. May ganun talaga yun nangyayari. Diba? June 9 yan, ayun, no? June 9. Ito yung kanyang title. Yung permanently closed. Okay? Permanently closed siya. Hello mga stories, welcome back sa isa na mga random reactions dito sa ating channel, Mike Sauce. Sa mga at diretso na tayo pag-usapan natin ito yung post-deletion, no? Yung about kay Tomodachi and kay versus MG, no? Na itong post-deletion na may ebidensya na daw siya, no? At yung classic ng internet na reality na kahit buray mo na, huli ka pa rin, no? Kapag may naka-screenshot at naka-download na, okay? Well, mga stories, no? Disclaimer lang po ito, no? Commentary ito, no? Based on public posts and clips, okay? Hindi ito legal advice, okay? So, kung gusto niyo ng legal advice, doon kayo sa mga channel na may mga dahil sa yung mga legal advice doon, okay? Dito kasi isa commentary lang ito, yung mga magre-react lang ako based on mga public posts, no? At saka clips, okay? So mga stories, dito, no, makikita natin yung post ni yung basahin natin yung post ni Sir MG, no. Ito sabi niya, no, isa-summary ko lang, no. Tinawagan daw siya ng bonjing, ampaw at iba pang insulto, tapos nung may nagbanta at nagamon na. Matras na raw yung kabila. Pero sabi niya dito, too late na, magkikita pa rin daw sila. Magkikita rin sila. Dinigtungan pa niya na ngayon daw nasa repentance arc na siya. Kaya dapat tapang at utak ang may linya pa na be careful before you post, no? Baka pagsisian mo. So, yun. Tapos may mga part na diretso ng mensahe na hindi raw siya malalagpas ngayon at assign daw yung pera kung hindi niya gagamitin. Oh, okay. So, ngayon, ito naman yung post of page ko, no? Mga stories, so may page ako pala ako, no? Marky Stories FB page, no? Hanapin nyo, nasa description ko, no? Pwede nyo i-like nyo, no? Pwede nyo may mga status ko kung if ever na, popost, ko doon. May popost ako yung mga about sa status. O kaya, sinishare ko about sa mga topics na may tendency na itatalakayin ko na rin yun. Okay? So, yun. Pa-like na lang yung aking, aking Facebook page ko, no? Yun. So, ito yung sinabi ko dito, no? Ito yung aking practical na point, no? Mga stories, kahit burayin natin yung post na nanghahamon ka, no? Kung may save na ebidensya, GG ka pa rin. Kasi hindi na makatakas sa sarili mong sinabi. Yan lang yung context ngayon. So, mga stories, tingnan natin. Oh, nawala ito, no? Pero take note na mga stories, ihanin ko lang yung audio para marinig ninyo, okay? So, para... I think nadala lang siya, no, ng hype, ng cloud. Hindi ako makapag-isip na bobo to kasi si Awit yung bobo. Wait. Atras natin. Kasi may part na kailangan natin i-point out yan. Okay? Ko noon, 2 months ago. He should be intelligent. Hindi ko siya makita bobo. Sa totoo na, mas bobo sa kanya si Awit. Diba? Mas bobo si Awit sa kanya. And first time actually, chinek ko yung kanyang profile today. Kasi syempre sabi, oy boss, binura mo yung dami nagsabi sa akin. Chinek ko, nakita ko may negosyo din siya. So, I think hindi naman siya bobo na... I think nadala lang siya, no, ng hype, ng cloud. Hindi ako makapag-isip na bobo to kasi si Awit yung bobo. Yun, totoong bobo talaga. Kasi imagine niyo, sinugal niya lahat yung pera niya. Pero yan, Tomodachi, hindi ho yan bobo sa tingin ko. Sinabi ko rin yan sa content ko 2 months ago, 3 months ago, which yun yung kinapikon niya. Hindi yung bobo yan kasi nagnegosyo nga siya. And actually, mas nabobohan ako na bigla siya naghamon ng suntukan after 2 to 3 months na yung content ko nakalipas.
Doon ako, Yun ako, yun kasi nakakapagtaka sa akin eh. Bakit ngayon lang siya naghamon? Di ba, ito yung niya, yung kanyang 3 months, no? So, kailan pa yun? Kailan siya di ba? Kailan pa siya naghamon? Kasi hindi ko maintindihan eh. Medyo, matagal na to eh. Oh my goodness. Wait. Ito. So, tinignan ko yung kanyang YouTube page niya. Ito, papakita ko sa inyo. Ito yan yung according sa date niya, June 9, 2026. Diba? June 9 yan. June 9. Ito yung kanyang title. Yun yung tapos August, yun lang siya nagpapansin kay MG. Medyo medyo duda ako. 2 months ago pa. Diba? Yun. So, tuloy natin. ako nabobohan sa kanya. And ngayong araw na to, nabobohan ako sa kanya kasi hinamon niya ako ng suntukan in the middle na parang nagbubukas siya ng negosyo. So that's stupid. Ayun yung kabobohan. Mag-aamon ka ng suntukan sa isang kilala na influencer. Ito totoo Stupido na mag-joke tayo dito, di ba? So mag-aamon ka ng suntukan sa isang kilalang influencer habang nagbubukas ka ng iyong negosyo. Maybe that's the only thing, no, na naisip niya na pwede niyang ika-hype, no, na, oy, hype to. Gawin ko kaya, hamunin ko na ngayon, magbubukas ako para mabigyan ako ng cloud and all that. I understand, man, naintindihan ko yan, kasi man, content creator ako, pero kasi, alam ko rin, and doon bobo siya. Kasi, gagamitin niya pa yung violence para i-promote yung kanya negosyo. Bobo siya doon. Tama, Dachi, para sa akin, hindi mo dapat gagawin yan. Kasi nagkaroon na ako noon ng negosyo, MG, sinabi ko, MG's ka-home kitchen. Sa tuwing magte-trending ako sa katarantaduhan, maraming napunta. Tama. Kaso lang, yung mga napunta, hindi sila loyal customers. Oh, see. Siguro yun kung yun yung gusto mong path na daanan na magte-trending ka tapos pupuntahan ka ng mga tao, hindi ko siya isasuggest sa'yo. Mas maganda na ang negosyo mo ay slowly ang build up. Pero yung kahit, let's say, meron kang 5 subscribers, totoong subscribers ng negosyo mo, okay yun. Safe ka doon na meron kang 5 subscribers. Alam mo, Okay, so, mga stories, no? Medyo tumatak yung isip ko, no? Naalala niyo ba yung kay Rendon Labrador? Diba? Yung panahon niya na tinitira si Vice Ganda, si Bitoy, Ben Tulfo, let's say, even yung mga personalities, o si Coco Martin, di ba? Especially si Coco Martin. Ang dami nagkaroon ng backlash sa mga netizens against sa kanya. Yung pala, all of the sudden, yung every time na magkaroon siya ng parang binabacklash, yung ganito, ganyan, napansin ko, mayroon siyang meron siyang business, yung, alam mo yung episode Bar and Kitchen, di ba? Episode Bar and Kitchen. Ngayon, tinignan ko yung kasi yung time na yung tapos yung kanin na 100 pesos, na kanin na tinutulig sa yung mga, yung parang pino-point out na parang binabati ko sa 100 pesos sa yung kanin na yon, di ba? Di alam yung mga hype yan. Pero ano nangyari ngayon? Tinignan ko sa yung about yung episode Bar Kitchen at ito yung bumungad ito yung bumungad sa akin. Permanently closed. Okay? Permanently closed siya. Kaya ayan, kaya siguro parang ganyan process ito kay Tomodachi na nag-ahamon siya para for hype, no? Tapos in the end, yung pala yung yung pala yung para sa kanyang business. Which is mali yun, di ba? Yun yung nakikita kong same pattern doon eh. Okay? So, mamaya may explain magkakaroon ako ng advice doon. Okay? After nitong video. mo yun, na lagi kang pupuntahan. Huwag ka sa cloud, huwag ka sa hype. Kasi kung yan yung motibo, sa nakikita, wala na akong makita na iba na bagay, no? Na kailangan mong i-promote.
kailangan mong i-promote yung negosyo mo, wag sa ganung paraan. Dapat kasi na pag mag-promote ka, dapat hiwalay yung social media or sabi natin social media sa yung parang ginagawa mong pang-hype yun. Ihiwalay mo yun. Kasi dapat pag business lang, dapat ganun talaga pag simula pa lang sa business Dapat kasi, ang mag-promote, yung siguro mga lang, yung parang in the professional way na lang. Okay? Kasi, pupunta dyan? Ang pupunta lang yan, one time na lang yan. Tapos in the next, wala na. Diba? Wala na. Sino ba ang mga lawyer customer? Wala. Dapat yung mga pupunta yung mga if ever yung mga popromo, yung mga dapat merong silang, dapat yung mga pupunta yung mga lawyer na customer. For example, dapat yung ipopromote mo through FB page, hindi yung gagamitin mo yung for hype para for promotion. Mali yun, okay? Dapat yung promotion, ganito, ano ba yung taste, ganito, ano ba yung mga products mo. Dapat yun yung pinopromote mo. Pero yung ginagawa mo, mali yan yung mali yung pang-approach mo yung ganun Parang gagawin mo hype, tapos tinitira mo si MG o kahit sino man yan na content creators, influencers, o even sa mga celebrities yan, maling-mali yung pag-aatake niyan. Dahil lang sa business, di ba? Papakita mo, matapang ka, makikipagsuntukan. Kaya ang masasabi ko lang dyan, dapat hiwalay mo na lang yung hiwalay mo na lang yung pang-hype sa business mo, okay? Dapat hindi mo gawin yung ginawa mo kay MG dyan Mangi-insulto ka kung ano-anong sasabihin mo. Yung mga tao kasi sa Facebook, mga kahombre ko, naiintindihan ko naman kasi syempre yan yung mileage ko. Mas malaki pa rin ang naging mileage nung makagago dati kaysa ngayon. So kumbaga maiintindihan ko na pag nakita nyo yung mukha ko, nakita nyo yung pangalan ko, automatically kupal. I understand. Kaso lang naintindihan ko naman kaya mga iba dyan, yung mga iba dyan na talagang hater talaga. Siguro yung napapangitan o sabi natin na nakikita na parang hambog siya, ganun. May ganun talaga yung nangyayari. Pero, naintindihan ko naman sa mga sinasabi nila. For me, sa akin, dati talagang hambog siya noon Pero yung nakita nag-repent siya, naging idol ko na rin siya. Okay? hindi na ho siya ganun ngayon. Diba? Alam nyo na yan. Ayoko nang ulit-ulitin pa. So, stupido naman na ulit-ulitin ko pa. Okay, so yan lang muna. Tapos, yan lang muna. Kung gusto panoorin, nasa description ko yung full video niya. Panoorin mo na lang doon. Ngayon, mga stories, dadako na tayo sa sa aking opinion dito. Diba, naka 15 minutes na lang ako. Ayoko kasi, apahay ng 20 minutes, ayoko ng ganun Gusto ko talaga, yung sakto lang Pero, abulin ko na lang to. Unang-una, yung lesson yung yung be careful before you post, Kasi sa social media kasi, lahat ng sinasabi mo, pwedeng maging resibo. Kahit if ever na-deleted na, may screen recordings, may screenshot, may download. So, kung mahilig ka maghamon, if ever kung mahilig ka mag-amon, mag-live, magbitaw ng banta, o mag-post ng galit, hindi ka matapang, okay? That's impulsive na yan at laging may posibleng balik niyan, okay? Katulad nyo yung sinabi ko na pwedeng madamay yung pati business mo, okay? Pangalawa, ito yung hindi ko na sinabi kasi balita ko nagpapa-authenticate siya sa CICC about sa post na yun Kasi deleted na yung post na yun At gagawing leksyon. Dito na pumapasok yung delikadong vibe, Kasi yung linya ni MG na parang ganito yung tunog, May pera ako, sayang, hindi ko gagamitin, di ba? Well, TikTok, legal action is not a flex, okay? Hindi dapat ginagamit yung pera as panako para matahimik yung kabanggaan mo, If ever may violation, file it quietly, okay? File quality, do it properly and let the process talk. Pero kapag pinablik na yan, bibigyan ka ng kita ng leisure tapos dinugtugan mo ng ng sayang pera mo, At dating sa tao niya, hindi lang hustisya ang hanap, dominance ang nahanap niya, ang dating sa akin, okay? Pangatlo, ito yung contradiction sa video na dapat pansinin dito,
So sa isang banda no, matigas matigas yung tono niya na may nanadalo na no, nakuha na screenshot na no, may authentication, may accountability, may consequence no. Pero sa kabilang banda mga stories no, bigla may news sa video na naawa na siya no, may maliit na negosyo pala, yan ko na eh. So ano ba talaga? Accountability o awa? Kasi kung ever serious talaga yung accountability, hindi dapat nakabase sa kung maliit o malaki yung negosyo yung tao eh. At kung if ever, kung awa talaga, edi simpleng usap at settlement, hindi yung uuna mong bibigyan ng takot sa kaso tapos saka na lang maawa, di ba? Bibigyan mo tapos mangyari mo, nakita mo maliit yung negosyo, naawa ka okay, sige. Talagang binawi mo eh. Pero, ano ba? Ano ba talaga? Accountability o awa na yan? Sorry Sir MJ pero yan yung tingin ko dun eh. Pangapat, ito yung yung issue yung deletion ni yung ni Tomodachi Kung ito yung yung about sa yung nag-post sa hamon, yung insulto o banta no. Tapos binura. Sorry pangit tingnan yun, okay? Kasi ang tunay na na matapang sa internet. Ito yung naghahamon. Ang matapang yung marunong mag-on yung sinabi niya. Yung maglikom yung sinabi niya. Marunong humingi ng paumanhin kung sumobra siya. Okay? At marunong mag-de-escalate. Diba? At panglima, no, para sa lahat ng mga manonood dito, no, ito yung pinaka-importante point. Yung mga hamon at yung bantang kaso ng ginagawang content, hindi yan nakakatulong sa community. Okay? Ang nangyayari dito, nagiging normal yung idea na pag may issue, no? At solusyon na suntukan, demanda. Meron naman mas adult na mature na paraan, yung usap, linawan, tanggalin yung post, mag-sorry ka kung if ever kailangan, tapos wala na, tigilan na, di ba? Kaya, kasi hindi ako nagre-reply. If ever kung nakikita mo yung mga ko dito, yung mga nagko-comment yan, hindi ko nire-replyan. Okay? Pero pasalamat kayo, mabait ako Kung naalala mo yung kay kinontent ko kay Eman at Jensa, ang daming negative. Kung napapansin nyo yung mga comment section, puro hatred na yung pinagpo-post nyo doon. Pasalamat kayo, hindi ko pinatulan. Mabait ako ngayon kasi alam ko na small content creators, hindi ako papatol. If ever mayroong akong nakita dyan na sumusobra na dyan may sumusobra na dyan, baka katulad yung sinabi ko, baka hindi nyo alam, mayroong na kayong, alam mo di ba? Na may pinafile na pala ako, na hindi nyo nalalaman. Di mo alam na di nyo alam na baka ma-receive kayo ng love letter. Hindi naman sa nagbabanta ako, pero I just want to remind kayo, okay? Lalo na pag yung parang magtatalakay, tapos atake mo ako, sasabihin nyo akong kalbo, itong si kalbo na to, itong Marky na kalbo na to, Marky Stories, nagkikisaw sa para naman, ganito, ganyan. Sige, okay lang. Pero, be careful what you post for. Be careful what you message for. Okay? Hindi ako nananakot, pero sa kabilang sa huling banda, baka pagsisihan mo ito. Okay? Di porket na small creator ako, pero di mo alam kung ano mangyayari ng hantang dito. Okay? Pakikita mo dito. Okay? So, hinarangan ko yung mga username para better protection. Basta yan, matagal na yan kasi naka-member na yan, okay? So, mga stories, kailangan, if ever may masabi kayo na hindi maganda sa akin, much better na mag-isip-isip muna kayo, okay? At last but not the least, yung post ko yung mag-ingat sa social media, panindigan ko yan, okay? Kasi kahit ikaw pa yung mga asar, okay? At ikaw pa ang manginsulto, hindi mo kontrolado kung sino yung tinatamaan mo. Okay? May taong legal ang laro dito. Okay? Violence ang laro dito. May taong pareho. Kaya kung ang hanap mo ay peace, ay negosyo, huwag kang maglaro ng gulo. Okay? So, mga stories, ito yung aking bottom line dito, mga stories. Ang pagdidelete ng post ay hindi nagbubura ng responsibilidad.
ang legal action hindi dapat ginagamit sa panakot o pampabida, no, kung may kaso, idadaan sa proseso, hindi sa pagtiteaser. Okay? Sa internet masters, maraming sulsol. Pero may sulsol, mag-i-epal, ganito. Pero may sapina o abala na, no, ikaw lang ang mag-isa ang sasalo. Walang ka-team na i-stress sa'yo. Okay? Kaya kung may isang leksyon dito, mga stories, no, huwag kang mag-post ng hindi mo kayang panindigan. Okay? At huwag kang magyayabang, no, ng hindi mo kayang panagutan. Okay? Ngayon, mga stories, sa tingin nyo ba? Ano sa tingin nyo? Tama ba yung paggamit ng kaso as coincidence sa online insults o naging panakot na lang? Okay? Kung ikaw mga nanonood doon, if ever kung sa kalagayan mo ni Tomodachi, aminin mo ba at magsosorry ka o ipaninindigan mo kahit umabot pa sa legal process? Okay? Comment down below at pag-usapan natin yan. Kung gusto natin gawin ng opinionated, logical, frankly, stated report, commentary videos, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click notification button sa ating baba. Mga stories, so kung may bukal sa inyong puso dyan, may Gcash Maya sa aking pin comment, no? At ayan, yung pin comment para sa upgrade ko sa PC, no? So, bukod pa yun sa super thanks ko, sa super chat, ano lang yun, parang allowance ko lang yun, okay? So, yung Gcash Maya, ito yung PC upgrade ko at saka yung video. No? Okay? Thank you. Maraming salamat sa sa inyong suporta. As always, mga stories, thank you and have a great night in these stories. Bye!